Konnichiwa guys! So another day, another vlog na naman po tayo. At dahil Sabado po ngayon, may ganap po tayo ngayong araw. Alam nyo guys, dito sa Japan, kada trabaho mo may kinakaltas sa sahod natin. Tulad ng mga pension, mga health insurance, mga parang unemployment insurance at iba pa. So sa totoo lang po, napakalaki pong kinakaltas sa sahod namin dito sa Japan. At naisip ko rin na dapat gamitin ko rin siya para makatipid din ako. Alam nyo ba na pag mayroon kayong health insurance card or my number card, automatic na kasi na naipagsama na po nila yung health insurance card sa my number card natin. So naisipan ko nga pala siyang gamitin guys. At malalaman nyo rin kung saan ko siya gagamitin. Marami din kasi marami ding mga benefits ang health insurance dito eh. Pwede kayong magpa-check up gamit yung insurance na yon. Lalo na pag may mga sakit kayo tapos kailangan yung pumunta agad ng hospital, syempre meron din kayong di ba? Health insurance card. Ang kagandahan nga lang doon, medyo mababa lang yung babayaran nyo doon compare sa mga walang insurance, di ba? So sa akin naman po ay gagamitin ko naman po siya ngayon at malalaman nyo rin po. So, bago ko nga pala sabihin sa inyo, wag niyong kakalimutan mag-like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated. So, bago nga pala ako gumayak at bago nga pala ako umalis ng bahay para ipakita ko sa inyo kung saan ko gagamitin yung health insurance card natin. Kailangan ko muna syempre maglinis ng bahay tapos mag-urog na rin ng mga plato na. Ayun po, pagkatapos kong kumain, syempre kailangan natin maghugas or mag-urog ng mga plato. Di ba? Para naman malinis ang aking bahay habang yasumi pa tayo ngayong araw kasi nga po Sabado ngayong araw. Ayun nga po, tapos na tayong maghugas ng pinggan at syempre gagawin natin maglinis ng bahay. So, ito nga po pala yung gagamitin ko ngayon, vacuum cleaner. Yun, medyo maliit lang po siya. At nabili ko lang po ito sa Amazon. Which is malakas na po siyang magsipsip ng mga dumi. Mura pa po siya. A few moments later. So ayun nga po, nakagayak na tayo at ready na tayong umalis. So sabi ko nga po sa inyo kanina kung bakit ko gagamitin ang health insurance ko para po pumunta ng dentist at magpapalinis po tayo ng ngipin ngayong araw. Pwede nyo naman po gamitin ang health insurance nyo pag pupunta kayo sa dentist para magpalinis ng ngipin or kung gusto nyo magpapasta, ganun. Ang maganda po kasi doon ay medyo bawas na po yung babayaran nyo pag pangalawang beses na kayo na bumalik sa clinic or sa dentist. Kaya ito din po yung isa kong reason kung bakit ko gagamitin ang health insurance ko para magpalinis ng ngipin ngayong araw.
Ayun po, ilang minutes lang po yung biyahe papunta sa mismong dentist na clinic. At hindi po siya ganung kalayo. Medyo malapit nga lang po yun eh. Ngayon po ay uso na po ang kapunsyo dito sa Japan, or tinatawag po natin na pollen allergy, yung mga nagsisiliparan ng mga pollens. Yun din po yung isa sa mga reason kung bakit kung bakit nagkakaroon po ng mga sakit ang ibang tao dito. Tulad po ng pangangati ng mga mata, pagbabahing, tapos sinisipon po. Ganun po yung mga epekto ng kapunsyo dito or yung pollen allergy. So sa mga kababayan po natin dyan, dobling ingat lang po tayo. Lalo na po paglalabas tayo sa ating bahay, lagi po tayo magdala ng face mask. Kailangan po nito ng face mask. Tapos hanggat maaari po magsuot po kayo ng salamin or shades, kasi ang sakit po sa mata ng sobra. Lalo pag pumasok po yan sa mata nyo eh. Actually maliit po siya na sobrang liit po ng particles ng kapunsyo. Talagang malaki ang epekto sa atin nun, guys. Nandito na po pala ako sa train station para maghintay ng train papunta sa dentist. Bali, train lang po sasakyan natin hanggang papunta doon po. Kasi po pagbaba po natin sa mismong train station, doon na po agad yung dentist. Bali, aakyatin na lang po natin ng elevator, guys. A few moments later. Okay, so nakababa na pala tayo ng train at konting lakad na lang po mapupunta na natin yung dentist. Bali, 5 minutes na lang po yung walking distance dito. After nun, aakyat na po tayo ng elevator hanggang sa makarating na po tayo. So, nandito na po pala tayo sa mismong floor kung saan tayo magpapalinis ng ngipin. Yan po. Bale, diretso lang po tayo dyan at nandun na po yung mismong dentist room or yung clinic po na pupuntahan natin. Okay guys, so tapos na tayo magpalinis ng ngipin at yun, medyo masakit-sakit pa yung ngipin ko tsaka yung gums. Sabi pa nga nila sa akin pag hindi pa daw gaano ka-healthy yung ngipin mo, babalik at babalik ka pa dito, depende kung saan mo sa schedule mo. Bali, nga pala, sa katapusan ulit ng March yung balik ko dito. Halos every month kasi ako bumabalik. Tapos sabi pa nila pag healthy na daw yung ngipin at yung gums mo, pwede ka na daw bumalik after 3 months or more daw. Yun yung sabi sa akin. Iba rin pala dito pag magpapalinis ka ng ngipin, talagang masakit, tutusukin, tapos malalasahan mo pa yung dugo, yung katulad sa akin. Medyo nalasahan ko pa yung dugo dugo na yung akin hanggang ngayon. But anyways, ito nga pala yung binayad ko sa cleaning ng ngipin ko kanina. Ito po. Nasa 2,370 yen po. Ito po yung binayad ko.
Mas mura po siya compare nung dati na una kong punta dito na medyo malaki-laki pa. Ito nga po pala yung nakakatulong sa sa mga may health insurance dito sa Japan or tinatawag na Shakai Hoken. Talagang may discount na kumbaga. So ayun lang po, tapos na po ang cleaning, tapos next na ang gala ngayon. So anyways, dito po pala kami sa taas ng building. Ito po yung yung mismong JR Osaka Station. Nandyan lang po yan sa baba. Tapos ito na po yung ibang buildings. Meron po kayong makikita dyan, yung tinatawag natin na Yodobashi camera. Dyan lang po. Kung saan po makakabili ng mga gadgets. Dyan po lahat. Tapos yung iba pong buildings nandito po. Tapos yung mga bus terminal. Yan po. Ganito po kaganda Ganito po kaganda ang Osaka, guys. Ito naman po ay ang tinatawag na Hankyu Building. Diba po? Napakalaki po. Masyadong siya, guys, masyado siyang matayag na building. Meron pa yun hanggang sa taas. Tapos dito sa baba ay mga highways na ayun. Para yun, kumbaga parang makikita mo siya sa model, pero totoong buhay na to. Sa lukuyan po, ang dami pong tao dito. At dahil magagabi na rin at mag-uwian ng mga tao at yung iba naman mag-fiesta pa. Ganito po kadami ang tao sa ngayon, guys, dito sa Umeda. Kahit saan po nagkakalat po. So bago nga pala kami umuwi, dito muna kami sa Daiso at dumaan muna kami dito para may bibilhin saglit. Yeah, so bibili lang po tayo ng tempered glass for 15 Pro Max, guys. Basag na naman po itong tempered glass ko, kaya bibili ng bago. Ayun, guys, hanggang dito lang muna po tayo. Tapos na po ang isang buong araw ng pagbablog natin. At sana abangan nyo na lang po ako sa next na vlog ko. At hintayin nyo na lang po. So bago nga pala ako magtapos, huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At click nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated. Hanggang sa muli, Janet!